bago po tayo magpatuloy, may hinda kaming palaro para sa inyo. Tayo muna ay magkakaroon ng gawain na tinatawag na salitang gulog. Para sa larong ito, paunahan magsagot ang bawat manlalaro. Kung sino man ang mauna ay siyang magkakaroon ng premyo. Ito ay ang panuto ng gawain. Meron kaming ibibigay na gulong salita. Kung sino man ang mauunang tumaas ng kamay ay siyang magsasagot sa pagbabalik sa tamang anyo ng salita. Halimbawa, wika. Handa na ba kayo? Una. Mahusay. Kalawa. Magaling. At huli. Very good, guys! Pilipino ako! May dangal, may tapang, at may wikang sariling atin. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang ating wikang pambansa? Paano ito umunlad? At bakit mahalagang gamitin natin ito sa panahon ng modernong lipunan? Ngayon, samahan ninyo kami sa paglalakbay sa kasaysayan ng wika. Ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng pagsasarili at kasalukuyan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po pala si Binibining Francesca Messi Valenzuela at kami ang ika-6 at huling pangkat. At aming tatalakayin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng pagsasarili at kasalukuyan. At layunin naming ipakita kung paano nabuo, nahubog, at patuloy na umuunlad ang ating wikang Filipino. Ang mga layunin ng aming ulat ay una, maipapaliwanag ang kasaysayan ng wikang pambansa. Pangalawa, matutukoy ang mga pangyayaring nag-ambag at pag-unlad ng wikang pambansa. At ikatlo, maipapahayag ang sariling saloobin sa estado ng wikang Filipino sa kasalukuyan. Panahon ng pagsasarili. 1,946 hanggang 1,972. Taong 1946, pinalaya ang Pilipinas mula sa Estados Unidos. Wikang pambansa, Tagalog, ayon sa 1935 konstitusyon. Itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa o SWP upang paunlarin ng wika. At layunin nitong mapalaganap ang paggamit ng wikang pambansa. Matapos makamit ang kalayaan noong 1946, itinuring ng mga Pilipino na ang pagkakaroon ng sariling wika ay simbolo ng tunay na kasarilan. Ayon sa 1935 konstitusyon, Tagalog ang napiling batayan ng wikang pambansa. Itinatag rin ang Surian ng Wikang Pambansa o SWP upang paunlarin at palaganapin ang paggamit ng wikang pambansa sa buong bansa. Ako nga pala si Binibining Ayasha o Layosa, at ang aking tatalakayin ay ang issue ng turismo, 1965. Ang issue ng turismo, 1965. Lumitaw ang magtatalo tungkol sa paggamit ng puristang Tagalog. Maraming hindi Tagalog ang tumutol sapagkat hindi nila ito ang wikang katutubo. Nagsimula ang mga usaping ortografiko at modernisasyon ng wika. Halimbawa ng mga bagong salita, katunugan, banyuhay, dagitab, talapindutan, at pantablay. Noong 1965, sumiklab ang issue ng tinatawag na purismo. Ang labis na paggamit ng purong Tagalog sa wikang pambansa. Maraming hindi Tagalog ang tumutol dahil pakiramdam nila ay hindi ito kumakatawan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Gayunman, nagsilbi itong hamon para sa pagyamanin ng wika. Lumabas ang mga bagong salitang Pilipino tulad ng banyuhay, bagong anyo, dagitab, kuryente, at pantablay
Charter bilang simbolo ng pagiging malikhain ng wikang Filipino. Mga mahalagang batas pangwika. Una, Batas Commonwealth bilang 570, 1,946, ginawang opisyal na wika ang wikang pambansa. Pangalawa, Proklamasyon bilang 12, 1,954, Linggo ng Wikang Pambansa tuwing Marso 29 hanggang 4 ng Abril. Pangatlo, Proklamasyon bilang 186, 1,955, inilipat sa Agosto noong 13 hanggang 19. Pang-apat, Kautosang Pangkagawaran bilang 7, 1,950, paggamit ng salitang Pilipino. At pang-lima, Artikulo 14, Section 6, 1,973, Filipino bilang wikang pambansa. Maraming batas ang nagpatatag sa ating wikang pambansa. Noong 1946 sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 570. Ginawang opisyal na wika ang wikang pambansa. Noong 1954 at 1955 sa Proklamasyon bilang 12 at 186. Itinakda ang Linggo ng Wikang Pambansa. Noong 1950, ayon sa Kautusan Pangkagawaran bilang 7, pinalitan ang katawagang Tagalog at ginamit ang Filipino. At sa 1973 Constitution, tuluyang pinagtibaya ang Filipino bilang wikang pambansa. Pag-unlad sa panahon ng Bagong Lipunan, 1972 hanggang 1986. Si Pangulong Ferdinand Marcos ang nag-utos na gamitin ang Pilipino sa lahat ng gusali ng pamahalaan. Naging daan ito sa mas malawak na paggamit ng wikang pambansa sa edukasyon at media. Sa panahon ng Bagong Lipunan ni Pangulong Ferdinand Marcos, pinalawak ang paggamit ng Pilipino sa pamahalaan at sa mga paaralan. Layunin nitong gamitin ang wika bilang sandata sa pagkakaisa at pambansang identidad. Dito, mas naging pamilyar ang paggamit ng Pilipino sa radyo, telebisyon at mga opisyal na dokumento. Ako nga po pala si Binibining Shalomisi Latibio at ang aking tatalakayin ang mga reforma sa wikang pambansa. Dumako naman po tayo sa mga reforma sa wikang pambansa. Una, patakarang edukasyong bilingwal. 1987, Filipino at Ingles bilang wikang panturo. Pangalawa, Palmer, revisyon at alpabetong Filipino, 2001, mula 20 naging 28 titik. Pangatlo, gabayan sa ortografiyang Filipino, 2013, pinalawig ang mga tuntunin sa pagsulat ng Filipino. Pagpasok ng 1987 Constitution, malinaw na isinasaad na ang Filipino ang wikang pambansa. Noong 2001, binago ang alpabeto mula 20 patungong 28 titik. At noong 2013, pinalabas ng Komisyon sa Wikang Filipino ang gabayan sa ortografiyang Filipino upang maging gabay sa tamang pagsulat at paggamit ng wikang Filipino sa modernong panahon. Sunod, kasalukuyang panahon. Una, wikang Filipino bilang medium ng komunikasyon, edukasyon at sining. Pangalawa, pagsasama ng mga salita mula sa rehiyon at banyaga tulad ng Jejemon, selfie, kilig, online class. Pangatlo, layunin, mapanatili ang Filipino bilang buhay at makabagong wika. Wikang Filipino sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, ang wikang Filipino ay ginagamit sa edukasyon, media, social media, at opisyal na komunikasyon. Nabubuo ang mga bagong salita
na ayon sa teknolohiya gaya ng trending, selfie at online class. Ipinapakita nito na buhay, makabago at patuloy na umuunlad ang ating wika. At panghuli, hamon sa hinaharap. Globalisasyon at paggamit ng Ingles, pagkilala at integrasyon ng wikang regional, patuloy na modernisasyon ng wikang pambansa. Hamon sa hinaharap. Gayunpaman, may mga hamon pa rin kinakaharap ang ating wika. Mas ginagamit ang Ingles sa ilang paaralan at propesyon. Kaya hamon sa ating kabataan na ipagmalaki, gamitin at ipaglaban ang ating sariling wika. Sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Bilang pagtatapos, ang wikang Filipino ay hindi lamang paraan ng komunikasyon. Ito ay simbolo ng ating pagkakaisa, kultura at kasarinlan. Habang nagbabago ang panahon, patuloy din itong yumayabong bilang wika ng puso at isip ng bawat Pilipino. Sa wika, nagkakaisa. Sa wika, umuunlad. At sa wikang Pilipino, may dangal ang bawat Pilipino. Maraming salamat po. Muli, ako si Binibining Francesca Macy Valenzuela. Ako si Binibining Ayesha Olayosa. At ako naman si Binibining Shalomisi Letibio. Maraming salamat sa pakikinig.